morning sa tanan. Nakapakagaling Tower Channel. Ayan guys, nandito na yung sasakyan guys. Dumating si Umi kahapon ng umaga. Pagkahapon ay napunta doon sa mamalurin kasi Virginia Renato. Nandun siya, mamalurin siya sa palay. So timing na may salo-salo doon. So yan, nakapunta si Umi. Ayan, pagkasulit naman ako guys. Sabay ako sa pagkakitigan sa terminal kasi magbili ako ng maiulam. Kaya tayo sa terminal. Dito si Dani natin natin kasi doon siya sa Sierra Boleones kasi ano ngayon guys, pabo. Dito siya maghintay ng series pass. Ayo. Sige, bye. Amping. Ito yung nabili natin sa palengke kanina. Doon kami sa Bagsakan nakabili nito kasi doon sa Alungsod walang kasi hanap kami ng langka. Matagal na kaming hindi nakagulay ng langka kasi wala nang langka dito guys. Yung langka namin, may puno kaming, 2 puno kami noon, pero nasira sa pag widening sa kalsada. So hindi kami inabot na namunga yung langka namin. So yan, nagbili na lang ako ng 2 kilo kasi tag 50 pesos yung kilo. So nagbili ako ng 2 kilo hanggang sa pananghalian natin guys, iulam, and then hanggang gabi kasi minsan lang kami ng langka, gulay na langka. So maganda yung kanang quality sa itong langka kasi ito yung klase na utanon. Mayroon kasing langka na hindi gulayon para sa panghinog lang, pero ito pang gulay. Hindi pa ako nakatapos sa pag chop kasi sabi ko sa tindero na ako na lang yung mag-chop kasi ako yung may alam na anong size. So yung sa kanila kasi yung tinda doon malaki yung pagka-chop nila. So ako gusto ko ng minaliit kasi parang madali ito malambot. Ayan, palambutin pa natin ito guys. At saka muna lagyan ng gata. So nagbili din ako ng dalawang niyog. Ako na lang yung si James na lang yung kayo dito kasi may naman kami, may kayura naman kami dito. So makasave tayo sa niyog kasi kapag walang kayod is 30 pesos yung isa, and then kung pinakayod natin ay 40 pesos. So pag makakita kami ng buo doon sa bayan na niyog, so bili na lang kami kasi kami na lang magkayo dito. At least makasave naman tayo sa 10 pesos each. So 20 pesos makabili na tayo ng luya. So ayan, simulan na natin dito sa palambot doon sa dirty kitchen natin kasi naubos na yung ating gas. Hindi pwede sa gas ito. Doon ako magluto doon sa ubos kasi 1 linggo na yung gas na naubos sa atin. So yan, doon na lang tayo, may panggatong pa naman tayo doon. So kita-kits tayo mamaya kapag malambot na yung tapos na sa ating pagluto sa ating gulay na langka. Yan, lambot na, sarap na tingnan guys. Yan, tapos ko na ito nilagyan ng gata, ispisong gata kasi 2 pirasong niyog yung binili ko kanina. So inespiso lang natin, konti lang yung tubig. So inespiso ko lang yung gata dito. So masarap na guys. Pero ako guys kasi nanghingi ako kasi naubos yung tanglad na sali yun sa yung tanglad natin sa pag widening. So naubos na yung tanglad ko. So doon ako nang hingi doon sa pinsan ko. Ganito kasi dito guys,
kapag manghingi ng tangad na marami-rami, magtanong anong lulutuin. So sabi ko, magulay ako ng langka. Sabi nila, pahingi naman ng gulay. So ayan, baka hindi ato abutin sa hapunan. So bigyan ko sila, pati si Papa. Hatdan ko si Papa doon sa kanyang kubo, at mga kapatid ko din bigyan ko, kasi minsan lang kami dito makagulay ng langka, kasi wala ng langka dito sa paligid namin. Yan, sarap. Ay nako guys, pagkatapos namong ng halian, may sa akin, may tumawag sa akin na di ba daw ko mo bili ng bangos. Yung classmate ko doon sa kabilang barangay guys ay maglalako ng isda, and then may harvest daw doon sa kanila ng fish pond. So yan, hinatira niya ako ng bangos yung kanyang lako. Ngayon gagawin ko itong daing guys, kasi mainit, ibilad ko kahit kalahating araw lang, kasi tanghali na. Yan, 2 kilo kasi yung kinuha ko guys. Yung isa binayaran ko kasi 120 lang yung kilo. Mas mura-mura yung nandito sa atin kaysa ikumpara sa doon sa merkado sa isdaan guys. So dito pag 120 lang yung kilo, doon kanina nagtingin ako kanina pag punta namin sa bayan, yung ito mga laki 130, 140 yung iba. So dito 120 lang yung kanyang lako. Payag naman, yung pera ko ay 120 lang, naiwan sa pitaka ko. So binili ko yung 1 kilo, and then inutang din yung 1 kilo, kasi 2 kilo yung niya sa akin. Buti na lang may laman na yung ref natin, kasi kapag walang laman ang ref ay hindi ko pa aandarin, kasi feeling ko sayang yung kuryente na tubig lang yung laman. Kapag may may isda ako, yun, paandarin ko. So buti na lang naglako yung classmate ko noon ng bangus. Yung iba surog ko sa red. Yung iba ay daing. Masarap kasi yung daing guys, lalong lalo na pag umaga. Ulam payo, kape at daing ang ulam sa umaga. 2, 4, 6 14 ka pieces yung 2 kilo. So 8 yung idadaing ko. 2, 4 6 yung gawin kong paksiw siguro. Kut-kuuton guys, basta rep. At least ilang araw na natin yun hindi tayo magbili ng ulam, kasi mayroon na tayong daing, at saka may pa tayo, piprituhin pa tayo. Dito ako sa labas guys, kasi dito ako maglinis ng isda sa labas, dito sa gilid ng ating washing machine. Yan yung daing natin guys.